morning, tatalakayin natin yung tinalakay natin no isang araw. Yung ang title ay, gusto niyo bang maiwasan ng cancer? Gusto niyo bang maiwasan ng cancer? Una, iwasan ninyo ang gata. Ang dami nag-react. Grabe. Hindi nag-react. Ang dami mga nagagalit. Nagmamagaling. Bahala kayo. Basta ako, tinuturo ko yung tama. Nasa pagkakaalam ko, tama. Based on my research at based sa aking knowledge. Ayan. So ito, ang tanong ay, paano nga ba yung mga bata daw ay mayroong cancer? Bakit? Kasi umiinom ng gatas. Wala akong sinabi doon sa video ko noong isang araw na ang pinagmumulan ng cancer ay gatas. Ang sabi ko, gusto niyo bang makaiwas sa cancer? Iwasan ninyo ang mga burger, gatas, dahil ang gatas may growth hormone. Hindi ko naman sinabi na ang gatas nakaka-cancer. Wala akong sinabi na gano'n. Ang gatas may growth hormone. So, kung may mga natuyong plema, sabi ko, kung may mga tabang natuyo sa inyong atay, kung may mga plemang natuyo sa inyong lungs, kung may mga similyang natuyo doon sa inyong prostate sa mga lalaki, yan ay pinapalaki. So, ang trabaho ng gatas, nagpapalaki. Ayan. Tama? Wala akong sinabing cancer na nakaka-cancer ang gatas. Nagpapalaki ng ng cells. Halimbawa, ang gatas natin galing sa hayop. Diba? Mayroong gatas ng ina, mayroong gatas ng hayop. So, most probably, ang pinagmumulan ng gatas ng commercial galing sa baka. Ngayon, mayroon akong hawak dito. Ayan maliwanag yan. American Cancer Society. Dito, binasa ko isa-isa. Ang commercial na gatas, tinuturukan nila yung mga baka para mag-produce ng napakaraming gatas. Para siyempre, mas madaming gatas makukuha sa isang baka. Siyempre, pagka maraming gatas ang makukuha sa isang baka, malaki ang kita. Diba? Negosyo. Bottom line is negosyo. Ngayon, tinuturukan siya ng RBGH. Ang tawag doon ay Recombinant Bovine Growth Hormone. Ayan. Ano ba yung RBGH? Ito yung para mag-produce ng napakadami na gatas. At dalawa ang nagagawa nito. Una, first concerns ay focuses on whether drinking milk or eating meat from RBGH treated cows increases blood levels of growth hormones. Pangalawang health concern has been that cows treated with RBGH tend to develop more under infections or mastitis. These cows are given more antibiotics compared to cows not given by RBGH. So sa madaling salita, para maintindihan ninyo, ganito, layman's term natin. Sa Pilipinas ito, Republic Act number 10028. Dated March 16, 2010. Ayan. So, ito ay Republic Act. Ano ito? An act expanding the promotion of breastfeeding, amending for the purpose Republic Act number 7600. Otherwise known as an act providing incentives to all government and private health institutions with booming in and breastfeeding practices for other purposes. Sabi ng mga iba na walang alam, paano yung mga bata na inom ng gatas ay di may cancer? Hindi po. Tingnan ninyo, ang DOH ay nagpalabas ng Administrative Order number 2008-0029. Ano ito? Yung bawal implementing health reform, the rapid reduction of maternal and neonatal mortalities. Bawal ang magpaanak ngayon sa bahay. Di ba? So, kailangan sa hospital. Bakit? Kasi ayon sa research nila, yung mga nanay ngayon, pinapainom, pagbuntis, pinapainom ng gatas. Yung nanay. So, anong nangyari sa bata? Lumalaki. Cancer ba? Hindi. Lumalaki yung bata. Yan ang hindi. Kasi minsan nagmamarunong tayo na hindi mo na
kikinggan yung sinasabi tapos comment ng comment. Oh, okay yan, maganda yan. Eh di, pabor sa akin. Yun. Okay. Okay. Ay, sa mga basher, akala nila papatulan ko, away, no, bahala kayo sa buhay nyo. So, hindi, bahala kayo. So, ganito, sa madaling salita, pag uminom ng gatas, pinapalaki. Una, pag ang nanay ay uminom ng gatas, lumalaki ang anak sa loob ng tiyan. So, ang nangyayari, pag lagi kang nagagatas at buntis ka, sigurado, ikaw ay cesarean. Kasi lumalaki anak mo eh. Hindi kumakasya doon sa sipit-sipitan. Nung araw, yung mga nanay ko, mga matatanda nung araw, walang pambiling gatas. Ano lang, higop ng sabaw. Mga sa Bisaya, nilapwa. Wow. Bulang lang. Oh, Wow. na cesarean ba? Wala, hindi naman uso cesarean nung araw eh. Ngayon lang. Bakit? Kasi kaiinom ng nanay ng gatas. So lumalaki bata, delikadong mga anak sa bahay. Kaya nagkaroon ng administrative order. Delikado eh pag sa bahay mga anak, tapos ang bahay mo malayo sa ospital. Bago makarating yung nanay doon sa ospital, patay na. Kaya bawal mga anak sa bahay. Naintindihan niyo po? O ngayon, pag kayo ay mahilig sa gatas, anumang meron kayo doon sa katawan niyo, pinapalaki. Hindi ko sinasabing may cancer. Pinapalaki. Bahala na kayo kung ano lumalaki sa inyo. At saka kung gusto niyo uminom ng gatas, inom kayo, damihan niyo pa. Kayo naman lang nabili. Ang sa akin lang, siyempre may mga bukol. May mga bukol na ngayon. May mga bukol sa breast, bukol sa pancreas, bukol sa prostate, bukol sa lungs. Sana naman iwasan para hindi na lumaki yung bukol. Ano po? So yun lang. And then, abangan nyo yung ibang vlog ko kasi hindi naman tayo pwedeng magtagal ng video at mapapagod kayo kapag manood. Putol-putol talaga yan. May nagsasabi, oy, obob ka. Hindi mo pinapaliwanag mabuti. Kaya nga may video. Ako kumbaga sa Netflix ay ano yan, segment by segment. Di ba? Hindi naman po pwedeng sa isang paliwanagan, one day tayo dito, 2 days, panoorin yung video ko. Hindi naman ganun. Utay-utay kong ipapaliwanag. Okay po? Sa mga susunod na video, ipapaliwanag ko, mas laliman ko pa. Tatalakayin ko tong gatas. Siguro mga Okay. Sabi, may patunay ka ba? Mayroon mga research. Ayan, hindi naman ako nagsasabi na walang mga research. Sige, di, awayin nyo yung mga nag-research, hindi ako. Okay po. So, dito lang sa POV ni Doc BG. Salamat po.